Nasa 50% na ang nagalugad ng PNP sa loob po ng KOJC compound sa patuloy nilang operasyon para maaresto po si KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Samantala, muling umalma po ang KOJC sa ginawa namang aerial inspection ng PNP kaninang umaga matapos pong malaglag mula sa isang gusali ang isang solar panel dahil sa mababang lipad ng PNP chopper. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Halisa, buong maghapon nagpatuloy ang operasyon ng PNP dito pa rin sa ika-7 araw na ng paghahain ng Juan Otto Perez kay KOJC leader Apollo Kibuloy maging sa kanyang mga kapwa akusado. Mula sa maghapong ito ay tila kinundena na naman ng grupo ng KOJC ang ilang mga hakbang ng PNP lalo na ang paglamas-masok dito mismo sa compound nila sa Davao City. Nagpatuloy ngayong ika-7 araw ang ginagawang operasyon at paggalugad ng PNP sa iba't ibang kwarto maging sa pasilidad sa loob ng KOJC compound. Sa mga video na ibinahagi ng KOJC sa Net25 News, kita mga kwarto na inisa-isang tignan ng mga PNP personnel. Ayon sa KOJC, mga nasabing kwarto ay tinutuluyan umano ng mga babaeng workers ng KOJC. Taliwas sa mga naunang impormasyon na ilan sa mga ito posibleng mga lagusan sa basement papunta sa isang kwarto na posibleng tinataguan umano ni KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado. Kaninang umaga muli naman nagsagawa ng air inspection ng Police Regional Office 11 sa compound ng KOJC. Tumaganda na 20 minutong ginawang inspeksyon sa si PRO 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III. Bahagian niya ito ng kanilang pagtingin at pag-inspeksyon sa mga posibleng movement pa na hindi nakikita sa loob ng compound ng mga nakadeploy ng mga pulis. Bagay na inalmahan naman ng KOJC. Sa video, makikitang nalaglag ang solar panel mula sa kanilang GMC building tapos ang paglipad ng helicopter ng PNP sa ibabaw ng gusali. Problema lang kasi the manner by which the helicopter was piloted was irresponsible, is not downright reckless because it was very near a school and they have already intelligence information that it contained solar panels. So I hope that it was not purposive, but the way it was piloted, we had reasons to suspect that it was really purposive. No? Certainly, we are now crafting a letter, demanding for an explanation as to why they had to do that. Kanina, nagpasok din ng PNP ng iba pang kagamitan na inalmahan din ng taga-KOJC. Diyan niya dumaan ang mga ito sa x-ray scanner sa gate. Hindi pa ito may detalye ng PNP kung anong laman pero matatanda ang sinabi nila na ang mga ito ay gagamitin nila sa kanilang operasyon. Ayon sa Philippine National Police, bahagi pa rin daw yan ang ginagawa nilang operasyon at pagsisilbi pa din ng Juan Otto Perez kay KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pa nitong kasamahan. Hindi po tayo aalis doon until such time we are satisfied na nasilip na po natin at na-inspect lahat po ng sulok nitong napakalawak po na compound na ating hinahanap. May mga galaw po yan at dun sa mga possible na escape route at may nagbabantay na rin po tayo, including po yung hangar na tinitingnan din po natin na possible po na konektado po yan doon po sa underground facility. May isa na silang tinitignan umanong underground facility kaya patuloy sila sa paghahanap na posibleng entry points nito patungo sa pasilidad na posibleng kinaroroonan ni KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado. Sabi ng PNP, nahihirapan sila dahil sa infrastruktura ng nasabing underground facility na kayang makasalag ng iba't ibang mga kalamidad. We are looking at an underground facility na made up of thick stones, thick metals at napakatigas po niyang mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural made disaster. So ganun po yung hinaharap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. But we have a specific areas.
Ang PNP nanindigan namang mayroon na-detect na heartbeat ng isang tao at underground movements, kaya tiwala silang maaaresto nila ang KOJC leader na nagtatago pa rin sa loob ng KOJC compound maging ang mga kasama nito. Siniguro naman nilang hindi makakatakas sa mga ito at patuloy ang kanilang pagbabantay sa loob at labas ng KOJC compound maging sa mga posibleng daanan ng mga ito. Hindi pa makapagbigay ng detalyadong impormasyon ng PNP kung saan ang eksaktong lugar at iba pa pinaghinalaan nilang nagtatago si Kibuloy at iba pa nitong mga kasama. I'm sure naman, hindi naman po tayo magician para sabihin po natin. But definitely, meron po tayong na-detect po doon na heartbeat, not 1, not 2, but as to the number po ay definitely mo, there are movements underground at yun po yung ating ngayong tinitignan po. Yun yung ayaw po natin na mangyari na matakasan pa po tayo, kaya limitado po muna yung binibigay nating information, but in the spirit of transparency po, we owe it to the public na magbigay po ng mga update. Nagpaliwanag din sila sa mga litrato na inilabas ng KOJC na kung saan makikita ang mga police personnel na naka-athletic uniform sa loob ng pasilidad. Kino-question kasi ng KOJC ang pagkopolis ng mga ito, lalo ng isang video rin na nakuna ng mga KOJC member na kung saan tila isang teenager raw ang isang police personnel na nakasuot ng athletic uniform. 4:30 PM ng hapon kanina, dumating naman ang karagdagang pwersa ng PNP mula sa SWAT team. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng SWAT pero agad na lumabas ng gate ang representative ng KOJC para kausapin ang mga ito. Ayon sa kanila, may tuturing na nilang overkill ang pagdaragdag pa raw ng mga PNP personnel, lalo na't SWAT team pa ang nilagay sa kanilang pasilidad. Yun lamang po ay mga pulis na ginagamit po natin para makatulong din po sa mga needs po ng mga pulis natin sa nagbubuhat po, nagdadala po ng mga gamit, ng mga pagkain and other logistical requirements po na ginagamit po natin. Well, tinanong ko din po yan. Tinanong ko din po yan sa regional director and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga pulis po. Maaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po to kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. Samantala, Ali, sabi ng pamunuan ng KOJC, tuturing na raw nilang overkill yung pagpasok naman ng SWAT team dito sa kanilang pasilidad. At samantala, sa oras na ito, Ali, ay tuloy-tuloy yung pagposte ng PNP dito sa gate ng KOJC compound, particular dito sa mismong kingdom nila. Dito pa rin yan sa Davao City. Maging doon sa isang gate nila, may nakabantay din na mga PNP personnel upang sa ganon may pagpatuloy pa rin nila yung kanilang operasyon o yung paghahain ng warrant of arrest dito nga kay KOJC leader Apollo Kibuloy at sa iba pa niyang mga kasamahang akusado. Ali. Okay. Erlo, kung yung mga nagdaang araw, ito, nakahalos isang linggo na sila, no? Kung nakikita po natin sa ulat na mataas ang tensyon, may nagpoprotesta, mayroong mga nagkakasakitan, paano mo ngayon maisasalarawan ang mga nangyayari ngayon dyan? May katiwasayan na ba? Yung mga miyembro ba ng KOJC ay patuloy na sa kanilang mga regular na mga aktibidad? Well, Ali, mula nung day 1 hanggang sa ngayong araw, mas matiwasay na ngayong araw na ito. Sa buong maghapon natin dito ay wala nang mga naging pagtaas ng tensyon. Maliban na lamang nga doon sa pag-alma nila sa bagay pinapasok na gamit at pagdaragdag pa ng tauhan ng PNP dito sa loob ng kanilang compound. Tuloy-tuloy na rin yung kanilang yung mga aktibidad na ginagawa sa loob dito ng kanilang compound, yung kanilang daily activities daw. Kung kaya't ito'y nakasalig pa rin nga doon sa TPO na inilabas ng Korte Suprema na pinapayagan naman na silang makalabas-pasok dito sa compound ng KOJC. Ali. Maraming salamat, Erlo Bringas. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.